Paredes, akala na siguro siya ay may-ari ng EDSA. Oy, Mr. Paredes, Epifanio de los Santos Avenue ang pangalan ng kalsada na yan. Hindi Jim Paredes Avenue, ha? Kung may tama ka sa ulo, magpahinga ka sa bahay mo, hindi yung pagala-gala ka. Sino ba mga kamag-anakan nitong Jim Paredes na ito? Por Diyos, por Santo, maawa naman kayo doon sa mama, ha? Kung ama niyo yan, kapatid niyo yan, o lolo niyo yan, pwede bang pagsabihan niyo yung mama na yan? Pwede bang ipatigil nila sa bahay yan? Kung ayaw tumigil, pusasan ninyo, talian ninyo sa bahay. Por Diyos, por Santo, nakakahiya po yung ginagawa ng mama. Hindi na nakakahiya. Pag ginawa niya ng ginawa na yan, baka mapatay siya isang araw sa ginagawa niya. Mapapatay siya dahil mabubwisit yung kaharap niya. Baka mamaya, saksakin ka na lang dyan, Mr. Paredes. Itong sinasabi ko lang naman ho, Ginoong Paredes, G. Paredes, ay para sa ikabubuti mo. Kaya doon sa mga kamag-anakan, o kung ito may asawa pa, o ito ay tatay, kung may mga anak ka, kung may mga apo ka, mga ma'am, sir, ang mga kamag-anakan ni Jim Paredes, bantay-bantayan po ninyo yung mamang yan, yung kaanak na yan. Kasi number one, bukod po sa nakakahiya, tingnan ho rin, nabugbog nung sa social media sa kanyang asal nung Sabado, ay kung hindi man mabugbog yan, baka mapatay, magripuhan. Sus Mariosep. Ang sinasabi niya, napanood ko yung pinagngangaw ngayon sa mga kabataan. Pinapractice na siguro yung sinabi niya. Bata ka pa, marami ka pang kailangan matutuhanan. Ang problema mo, baka si Jim Paredes, bumabalik sa pagkabata. Pinagmamayabang pa, dalawa raw citizenship niya, Pilipino at senior. Alam niyo ho, Mr. Jim Paredes, salamat na lang po, talagang marunong ang Diyos at hindi tayo nagpang-abot. Kung ako po nandoon, lumapit ka pa lang, sir. Baka tanggal na po yung ngipin mo na 4 sa harap. Kung sa aking kanatapat, marunong talaga ang Diyos. Plano ko sana pumunta doon sa EDSA talaga ng araw na yun. Mabuti na lang talaga, marunong talaga ang Diyos. Dahil kung nakatayo ako doon, at nakita ko nagbubunga ka, sabihin mo, look at me. Ang mag-look at you, kamao ko, kanan na kamao ko, left hook at right hook ang abuto ng look at me. Sabihin mo, look at me, look at me. Susundutin ko yung mata mo ng 2 daliri ko. May pagkahudas, sistas, barabas ka rin. Ako ay marunong gumalang sa matatanda, mga kapatid. Tinuruan naman ho tayo ng tamang asal sa eskwelahan. Pero kung gano'n naman kabastos ang kaharap mo, dapat mo ba bang galangin? Of course not, di ba? Common sense. You have to defend yourself. You have to protect yourself. Ang ginawa mo, Mr. Paredes, bullying. Porque mga kabataan, alam mo, hindi sasagot dahil matanda ka, kaya binastos mo na binastos. Sus Maria Joseph. Ano ay pag-uusapan ho natin mamaya, ano ba nangyari? Ang tanong ng karamihan, may tama na ba? May sayad na ba si Ginoong Jim Paredes? Magtanong tayo sa mga doktor mamaya. Tingnan natin ang reaksyon. Matino pa ba o may sayad na? Dahil daw po sa kanyang ginawa doon sa luneta ng Sabado, binuli-buli yung mga kabataan, sinundak-sindak. Mabuti na lamang yung kabataan ang kaharap nito. Kung ako ang kaharap nito, hindi na ito nakapag-format, nakapagsabi na, look at me, look at me. Dahil alam mangyayari sa iyo, Mr. Jim Paredes, baka bulag ka na ngayon, sinundot ko at pinuha ko, binukot ko yung 2 mata mong look at me, look at me. Talagang mukhang may tama ka na, sir. Kaya nga doon sa mga kamag-anakan ni Mr. Jim Paredes, pwede ba? Pwede po ba mga sir, mga ma'am? For heaven's sakes, para na rin sa kahihiyan ng inyong pamilya. Pigilan nyo na ho yung kamag-anak nyo na yan. Nagwawala ho, parang may tama sa ulo, parang kulang-kulang. Kung ayaw nyo magpapigil, pusasan ninyo, talian ninyo, ilako ninyo sa kwarto. Kaysa ho gano'n nagwawala, kahiya-hiya po papayag ka ba lolo mo magwawalang gano'n? Kawawa naman. Isa pa, baka naman isang araw, baka magripuan niya, masaksak. Mabuti pang pigilan nyo na lang ho sa bahay yan. Yang si Ginoong Jim Paredes. Ano po? Lahat, magandang gabi sa lahat ng mga
Duterte supporters sa buong mundo na nakisabay sa amin, nakisabay sa celebration sa pagdepensa sa demokrasya. Natapos po yung aming celebration dito sa Cebu ng 4 o'clock. Masaya po akong nag-host ng event. Marami pong pumunta. Siyempre, maraming andon. Nagpakita sila ng suporta. Pero hindi ko yun pag-uusapan. Kasi ang pag-uusapan ko ngayon, yung nga namumula yung mukha ko, 'di ba? Kasi mainit po eh. Ako po nag-MC, so yun po. Pero hindi yan ang point. Ang pag-uusapan ko ngayon ay si Jim Paredes. Kasi nakita ko yung video kung saan pinagsisisigawan niya yung mga Duterte youth. Mga batang kalahati ng kanyang edad, mga bata nagpapakita lamang ng kanilang paniniwala bilang isang tao, bilang isang mamayang Pilipino, bilang isang bata. Alam mo, Jim, kung gusto mo ng kalaban, ako kalabanin mo. Ako harapin mo, ako sigawan mo. Huwag kang pumili ng bata. Huwag kang pumili ng hindi makakasigaw sa'yo. Kasi wala pang kita, hindi masyadong mataas ang antas ng buhay, wala masyadong may sasagot sa'yo, at nahihiyang sagutin ka kasi matanda ka na. Ako kausapin mo. Magkita tayo. Sigawan mo ako. Tignan mo kung saan ka pupuluting hayop kang matanda ka. Alam mo, nirespeto natin ang matatanda. Kaya nga, kami mga bata, kahit nagsisisigaw-sigaw yung mga tao, yung mga matatanda, binibigyan namin sila ng respeto kasi matanda. Pero putang ina, wala ka pinagkatandaan. Yung mga taong yon, nagpapakita lang sila ng kanilang paniniwala, ng kanilang political beliefs and aspirations. Di ba sinasabi nyo na hinuli si Laila de Lima dahil political prisoner siya? Sinasabi nyo, well, sinhuli siya dahil she spoke against the president. Eh yung ginagawa mo kanina, yun ang pagkikitil ng political beliefs and aspirations. Mga bata yun, Jim Paredes. Ako kalabanin mo, ako kausapin mo. Magsabi ka ng oras, ng panahon, kung kailan tayo magkikita. Ako ang sigawan mong gago ka. Huwag yung mga bata. Tang ina mo, wala ka palang bayag eh. Sabihin mo lang, Jim Paredes, sige, kami harapin mo, ako harapin mo, huwag yung mga bata. Mr. Jim Paredes, mawalang galang na. Masyado lang ako naapektuhan doon sa ginawa mo doon sa bata kanina. Kung ako ba ang makakaharap mo, gagawin mo rin sa akin yun? Sasabihin mo rin sa akin yun? Look at me, look at me? Ilalapit mo rin yung mukha mo sa mukha ko? Nagtatanong lang ako. Sana wag magkaroon ng pagkakataon na magkaharap tayo. Tapos gawin mo sa akin yun. Alam mo, hindi lahat ng tao kaya mo. Hindi ko lang mapigilan na magsalita. Ngayon, pasensya ka na, hindi ako kasing galing mo pagdating sa pangalipusta o pagsasalita. Hindi yan ang style ko. Sobra lang ako naapektuhan doon sa ginawa mo. Kasi, matanda ka na. Pareho tayong matanda na. Showbiz ka. Pareho tayong showbiz. Napakapangit. Alam mo, lumalabas. Ikaw yung duwag. I'm so disappointed. Kasi, kahit na hindi ko gusto yung gusto mo, ikagalang pa rin kita eh.
Hindi ko maubos maisip na magagawa mo yun. Sana, huwag mo na ulitin. Pero huwag kang mag-alala. Pag tayong dalawa nagkaharap, hihintayin ko lang kung gagawin mo rin sa akin yun. Ingat ka lang talaga. Kasi hindi lahat ng tao ay may pasensya. Hindi lahat ng tao ay kaya mo. Baka makatapat ka ng isang taong hindi ka sasantuhin. Maraming gustong maghamon sa'yo. Sayang. Sayang. Gustong gusto ko pa naman ikaw noon. Kahit hindi tayo magkaibigan. Ang pangit eh. Parang wala akong pinagkatandaan. Jim, my friend, you must admit that was nasty. Shouting at those kids who were just standing there and holding on to a tarpaulin stating their beliefs. EDSA has no exclusivity. Remember, you invited everybody to come. They did. And when you were shouting at them, they did not answer back in a fashion that is similar to yours. Probably just didn't know how. Why don't you take somebody who will answer you back? Si Bruce Rivera, o kaya ako. Let's do this. Live.